Yung tube. Good day sa inyong lahat. Ang video ito is i-review ko yung binili kong scooter 2 weeks ago. 2 weeks ko na siyang nagamit. So kung hindi nyo pa napanood yung una kong vlog kung saan ko ito nabili at anong price, panoorin nyo lang doon sa link na ilalagay ko sa link box. Ito yung nabili kong scooter. Pangalan niya is Eagle T-Rex 2024 model. Sana all. Kulay blue. Meron siyang battery capacity na 60 volts with 23 amperes. Tapos yung motor niya dito sa likod, single engine lang ito. Meron siyang 1000 watts. Tapos naka disc brake, hydraulic na sa likod, pati sa harap. Disc brake, hydraulic na. Naka all-terrain wheels na rin siya. Yan. Ito yung shock niya. Yan. Meron siyang haba, yung end-to-end. Ang haba niya is 1.34 meters. Tapos yung step board, 70 centimeters naman. Medyo malaki. Pwedeng magkasa yung 2 tao. Or kung mapapayat, hanggang 3 tao. Depende kung maliliit. Tapos yung clearance na sa ilalim, 17 centimeters. Pwede sa mga lubak-lubak, walang problema yan. Mga hubs. Sa harap, nandito yung headlight, saka yung horn. Dito sa taas naman, nandito yung LCD niya na 4 inches. Merong phone holder. Ito yung accelerator. Ito yung side mirror na binili ko. Pero papalitan ko rin ito. Pangit na sa babae. Dito yung mga buttons niya. Ayan. Dito yung lock. Kasama na rin yung wireless key. Ito siya. Wireless key. So pag in-open mo, double click. Ayan. Dito makikita sa screen nitong speedometer, yung battery percent, yung odometer, watts, tapos ito yung settings, yung gearings niya. Yan. Tapos dito sa ilalim, nandito yung charger. Yan, kung pagka lobat, lagay mo lang dito, lagay mo yung charger dito. Tapos nandito yung mga buttons niya. Meron itong signal light. Ito yung right signal. Ayan. Tapos ito yung left signal yan. Ito yung sa likod. Yan. Tapos meron siyang brake light. Yan yung brake light na siya. Tapos siyempre yung horn. Headlight. Ito yung headlight niya. Yan, malakas yung ilaw niya sa headlight. Yan. Tapos meron rin siyang fog light. Tapos sa ilalim, nandito yung meron sa ilalim ng LED. Blue na LED. Maganda. Tapos yan, naka-T-light na siya dyan. Yan, T-light. Yan. Thank you. Meron siyang itong scooter na to, meron siyang 3 settings. Kumbaga parang 3 gear. Yung first settings, number 1, ang speed nito aabot ng 25 kph. Yung speed nito. Tapos yung setting number 2 hanggang 45 kph. Tapos speed number 3, ito yung 70 kph. Mabilis na ito. Tapos dito sa meron siyang settings na
Dito meron settings na auto assist. Once na-on ko yung auto assist na yan, ang mangyayari, hindi ka na magpipindot-pindot dito ng 1, 2, 3, 4. Siya na yung automatic na ng gearings mo. Depende sa pagpiga mo sa accelerator. Parang sasakyan, parang automatic. Magiging automatic na siya. Depende sa piga mo ng accelerator. Yan. Tapos dito sa side, meron siyang hook. Hook ito. Kunwari, punta ka ng tindahan, iiwan mo lang saglit, tatali mo siya. Yan, lagyan mo ng code. Yan. Or, meron siyang isa pang features na alarm. Na once na pinit mo yung alarm, iniwan mo siya sa gilid lang, tapos iniwan mo siya. Hindi, tapos pinit mo yung alarm niya, yung ilock niya. Once na may gumalaw dito, yan. Hindi yan tatakbo. Kahit anong mo, hindi yan tatakbo. Kahit itulak mo, hindi yan tatakbo. Tapos mag-iingay na mag-alarm lang yan. Yan, isa yan sa isang safety features na gustong-gusto ko dito sa scooter na to. Yan. Tapos pagka gusto mo siyang isakay sa bus, kunwari na-flat ka, gusto mong isakay sa bus, ilalak mo lang ito, tapos ganun mo siya. Kasi i-hatch mo to siya dito. Yan. Yan, pwede mo na siyang isakay sa bus. Ganyan. Medyo may kabigatan lang, siya nasa mga 30 to 40 kilo siguro. Hindi ko pa nasubukan kilo ito. Pero mas mga ganun. Mabigat eh. Ayan. Kaya pala yung nabili ko to yung scooter na to, yung presyo nito sa Israel, medyo may kabigatan. 9,200 shekel. So kung i-convert natin sa peso, nasa mga 134 hanggang 35,000. Kaya sabi ko nga kung nasa Pinas lang ako hindi ko to bibili na lang, magmumotor na lang ako. Pero dito kasi Israel, hindi pwedeng magmotor. So ito lang ang pwedeng gamitin sa pagpasok sa trabaho. Yung battery pala nito, battery sa isang single charge, depende sa gamit. Kung sitting 1 ka lang, ang gamit mo sitting 1 lang, aabot ka hanggang 60 hanggang 65 kilometers yung isang single charge. Tapos yung sitting 2, nasa mga 50 to 55 kilometers. Tapos yung sitting 3 hanggang 40 hanggang 45 kilometers. Kasi mabilis na yun sa isang single charge. Yan. Kasama na rin sa pagbili itong helmet. Yan. Kung napapansin nyo, parang helmet ng motor kasi kailangan talaga i-duty na helmet kasi siya mabilis, nakakatakot sa daan. Yan. Ito yung helmet niya kasama. Ang plano ko dito pagka umuwi ng Pilipinas, ipapakargo ko na lang ito. Magagamit ito sa Pilipinas, hindi na kailangan gas, bumili ng gas pag sa village lang ang tatakbuhan ito. Matagal din kasi nagagamit ko siya ng 3 days sa isang single charge. Bali yung trabaho ko back and forth 16 kilometers So umabot ng 3 days. May natitira pang 20% na battery. Yan. So yan yung mga guys, yung scooter ko. Salamat sa panonood. Bye.